Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay si Aling Esther muna na aming kapitbahay ang ating bida dahil meron siyang pa-house tour. Palabas nga ako niyan para mag-grocery at yan ang bumungad sa akin, si Judith ng mga bayarin ni Lola. Si Aling Esther din na aming kapitbahay, nagsisingit niya sa pintuan at kinukuha niya sa mailbox namin sa baba. Araw-araw kasi lumalabas si Aling Esther at kung saan-saan pumupunta kaya kapag nakita niya na may laman yung aming mailbox ay dinadala na niya. Paglabas ko nga din ng pintuan ay nakita niya ako, tinawag niya ako at nakisuyo na baka daw pwede kong buksan yung bintana ng kanyang CR at hindi niya daw mabuksan. צריך לפתוח כאן את החלון. Makara? אני לא יכולה לפתוח, אין לי כוח כאן ביד לפתוח את זה. Ifo? כאן, לפתוח את החלון. Ze. כן. Ay nga't hindi niya daw mabuksan yung bintana dahil wala daw lakas yung kanyang kamay. Ay nga't ang nabuksan ko ay natawa ako at kinulbit ko nga lamang ng kaunti ay nabuksan ko nang walang kahirap-hirap. At pati nga si Aling Esther ay natawa din at bakit daw yung kanyang kamay ay hirap na buksan. At nang buksan ko ang bintana ay nagsimula na ng pa-house tour si Aling Esther. Tingnan ko daw ang kanyang banyo at ako naman ay namangha dahil ang ganda nga at ang linis. At pati nga ang kanyang banyo ay parang may aircon din. Ayun nga ang aming kapitbahay na si Aling Esther na mahilig sa chika. At kahit nga may pagkamarites si Aling Esther at alam niya ang mga nangyayari dito sa buong building ay mabait naman yan. Ayun nga't itinuro niya yung kwarto at tingnan ko daw ang kwarto ng kanyang anak. Ayun nga yung kwarto ng kanyang anak na lalaki na PWD. Pero minsan lamang yung pumunta dyan at hindi naman kasama ni Aling Esther na nakatira dyan sa bahay. Siguro may 3 beses ko na yung nakita at medyo maedad na din at kung titingnan ay para siyang special. Pero kahit ganun ay meron siyang trabaho. Dito sa Israel ang mga tao kahit merong kapansanan ay karamihan ay nakabukod sila sa kanilang mga magulang. At si Aling Esther nga ay mag-isa lamang na nakatira dyan sa kanyang bahay. Pero madalas din naman siyang dinadalaw ng kanyang mga anak o kaya naman ay siyang pumupunta sa bahay ng kanyang mga anak. At eto naman ang kwarto ni Aling Esther at pati nga ang kanyang closet ay pinakita din sa akin. Ang ayos nga na pagkakalagay ng kanyang mga damit at meron din siyang sariling TV sa kanyang kwarto. Ang ganda nga tingnan kapag kulay puti ang bahay at ang linis pantingnan. At pati nga sa loob ng kanyang kwarto ay meron din siyang sariling banyo. Ay nakakatuwa nga si Aling Esther at welcome na welcome ako sa kanyang bahay at may pa-house tour pa nga. Ay tinatanong pa nga ako ni Aling Esther kung yan ba daw ang unang beses na nakapasok ako sa kanyang bahay. Nakapunta na naman ako dyan ng ilang beses kapag tinatawag niya ako at may pinapakisuyo siya sa akin pero hanggang doon lamang naman sa may pintuan. At yan nga ang unang beses na nalibot ko ang kanyang buong bahay. At ayan nga't meron pang isang maliit na kwarto na parang style opisina. Wala pa nga ilang taon simula nung inirenovate yung bahay ni Aling Esther, pinaltan yung mga bintana at tiles ng sahig. Ay dini nga sa aming building ay bahay na nga lamang ni Lola ang pinakaluma. Kahit nga marami ng sira at bungi-bungi na nga ang bintana ay ayaw pang papalitan. Ay nga't ipinakita din sa akin ni Aling Esther ang kanilang family picture. Meron daw siyang 5 anak at 14 na mga apo. Nakakatuwa nga si Aling Esther dahil napakadami niyang kwento at pagdating nga sa paglilinis ng bahay ay siya daw ang gumagawa. At tuwang-tuwa nga din siya na ipakita sa akin ang kanyang buong bahay. At meron din siyang CCTV dyan sa loob ng kanyang bahay. At kung titingnan nga ay parang mas malaki ang bahay ni Aling Esther kaysa kay na Lola. Maganda din naman sana ang bahay ni na Lola kung maayos lamang at walang mga tambak. Ang kaso hindi maitapon-tapon dahil karamihan ay mga gamit ni Nilush. At pati nga si Lola ay mahilig ding mag-imbak ng mga gamit na sirana. Kahit nga yung mga sirana na kawali, kaserola, electric kettle, electric pan ay ayaw pang ipatapon. Ganun talaga siguro kapag tumatanda na mayroong ibang tao na kahit basura na ay ayaw pang itapon. At pati nga yung manugang ni Lola na si Rapi ay sinasabi kay Lola na itapon na yung mga hindi kailangan sa bahay. Ay ayaw na ayaw nga ni Lola at wag daw papakialaman yung mga gamit sa bahay. At yan na nga yung pampinali na pa-house tour ni Aling Esther. Ayan yung kanyang bomb shelter dito sa loob ng kanyang bahay o mamad ang tawag dito sa Israel. At yung mga nakadisplay sa taas ay mga souvenirs daw yun sa mga lugar at bansa na pinupuntahan nila ng kanyang mga anak. At sa bahay naman ni na Lola ay yung aming bomb shelter ay yung aking mismong kwarto. Ayun nga't nailibot na tayo ni Aling Esther sa kanyang buong bahay at tuwang-tuwa nga din siya nang sabihin kong ang ganda ng kanyang bahay. At nagpaalam na nga din ako at sabi ko ako mag-grocery pa. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!